Makaigsuunan, sa makausapag gilarawan sa balaang kasulatan ang kalawom, ang pagkatulog karon sa kabahandianon, kinaadman o kahibalo sa Dios. O kini sila iyang gipadayag sa madagayaon nga paagi ngadto sa tibuok kabuhatan alang sa kaayuhan sa tanan niyang binuhat. Ug busa, deep in our hearts kita makaingon, faith in Jesus Christ as the only Lord and Savior, as the God with us, as the Emmanuel, is the fitting and proper response to this divine revelation. Palihog pamalandungin ninyo, letter of Paul to the Ephesians, chapter 2, verse 8. Makaigsuon na naidetalye ang atong ebanghelyo karon nga kinahanglang dili gyud mulabay sa atong hunahuna as insignificant. Ug unsa man kini? Ang first line gyud sa ebanghelyo. Asa gani ni nahitabo kining panghitabo nga gisgutan sa atong ebanghelyo karon? Unsang lugar? Murag bag-o ra man tong gibasa, nakalimot naman dayon ta. Caesarea Philippo. Caesarea Philippi. Kung atong iinato, Caesarville. Dapit ni Caesar. Ngano man nga mao man gyud ni giuna paghisgot. This place must be very significant. Otherwise, wa na lang gi-appeal ni. Naingaw na lang, niadtong usa ka dapita, gisukna sa Ginoo ang iyang mga tinunan, ana na dayon. Pero nganong gihaguan jug suwat sa ebanghelista nga nahinabo ni didto duol sa Caesarea Philippo. Matud pa sa mga batid sa kasulatan makaigsuunan, kining Caesarea Philippo usa kini kadapit, progressive kaayo nga lugar diin naglana sa pamulitika. Nindot kay paminawon, naglana, oozing with politics. Munay una, ikaduha, tungod kay progressive kay nga lugar, ang iyang pamaagi ug ang iyang lifestyle sigurado gid ta nga halayo ra sa pagka Dios nun. Worldly kaayo ang maong lugar. Sa ato pa gituyo sa Ginoo nga ang background sa iyang pagsukna sa mga tinunan mahitungod sa ilang pagtuo kaniya usa ka dapit nga dili supportive, hostile maingon tang punga sa mensahe sa ebanghelyo. Naalam ko na hinumduman nga sugilanon may tungod niini. Na ako ni usa ka kura paroko dinhi sa syudad makaigsuonan nga naanad siya ba nga ang mga traffic enforcers mga parokyano pud niya. So sa pila ra istorya, easy ra kay niya nga mosupak sa mga traffic rules. No left turn, pwede ra siyang left turn. Kami nga mga okay ra pads. Ana ra dai kay mga parokyano. Nahitabo bitaw ko no makaigsuonan nga nagreshuffling. Unya ang napuli dito dili Katoliko. Wa siya ka-alinggat niya na. So naanad siya la, sige to tanang mga no entry makasoda siya. Pila ra istorya, gidakop siya sa maong bag-ong traffic enforcer nga dili niya parokyano. Ug ang pare, mura po Ginoo mingon din siya. Abidensya siya. Wa kakailakin sa ko tanawan ning akong liog pakita niya ang Roman color. Mingon din pud taong dili Katoliko. Wa ko kailan nimo sir, pasensya. Tiyawa kaila, pare ko. Unang tungod sa imong gihimo nalangay ko sa akong schedule. Pare ko. Ang di pud Katoliko dali kay nakatubag. Ningon po dayon. Ay bisag madre pa ka sir. Di gyud ko mosugot nga di tikatikitan kay ni supak ka sa balaod trapiko. Makigsunan na mga sitwasyon nga dili supportive sa mensahe sa ebanghelyo. Na mga lugar nga dili supportive sa Christian message. Unya kini mo gigamit sa Ginoo nga background. Nganuman, haron ang pangutana niya would take on a special significance. Pareha ra gud sa pangutana nga maka-afford taani. Kung ang mag-istoryahan ay anak sakop sa pamilya nga igo-igo rag income, meaningful ang question pero dili controversial, dili ba? Kaya nang nag-budget yun in town, maka-afford ka taani.
Pero kung ang maong pangutana, ipangutana nimo in the presence of someone who is very rich, niya mangahas kag ingon, maka-afford ta ani, mahimo siyang controversial. Kay posible man ang adunahan nga dali tumingon, bisag dauban pa hinuon ti ka ginamit akong kwarta, ngano mangutana maka-afford ba? That's the wrong question. So inaana sad na special kaayo ang pangutana sa Ginoo kay ang background, ang venue usa ka lugar nga dili supportive sa iyang misyon. Unya ang mutubag sad nisamot nga dili sayon alang nila. Mao to nga it took a lot of courage on the part of Peter to declare publicly, "You are the Christ, the Son of the living God." Makaigsuunan, sa atong katilingban karon, naapod tay mga bag-o nga Caesarea Philippo sa atong kinabuhi. Mga dapit, mga sitwasyon nga dili supportive sa Christian message. Unsa man kini ang atong modernong panahon, ang atong highly secularized society. May gani wa pa ni maabot sa tua. Simba ko moabot ang panahon nga naanay legislation nga ibawal ang pag-ampo in public. Tungod kay ang atong katilingban highly pluralistic na, dili lang mga Kristiyanos. What if moabot ang panahon nga mismo gani ang atong public school dili na pwedeng magmisa ta didto, di na butangag mga imahen sa santos ang mga government offices. Can you imagine kung moabot na? Kaysa ubang nasod ilana naman. Lisod, dili ba? Naghinay-hinay na sa ato ang kalibutan ug dili imposible nga moabot po na sa ato dinhi sooner or later. Highly secularized society ug usa ka panahon nga maisip na to nga post-Christian era. Nga tungod ni ana, ikapila na jud ko nakabantay kanang naimudapit na kong mangaon sa gawas. Nay uban in taong Katoliko nga maningkamot pa jud padayag sa ilang pagtuo pero nanay pag-ukon-ukon. Inig panguros, pastila, mura na nag-aabog og langaw yan. Liba. Kaya mauwaw naman. Pero naipipila nga, okay dyan kayo, magdungan ng pamilya, ipakita gid nila nga, Katoliko sila, nga nangaon ni anang highly secularized society. Gamay ra kay nang butanga, pero nagsugod ng atong inconvenience, discomfort sa pagpadayag sa atong pagtuo ni Kristo. Moderno lagi nga Caesarea Philippo kining atong sitwasyon karon. Mangutana ko ninyo, labi ng mga batanon nga niya karon dinhi, is it normal sa inyong social media interaction to talk about the Lord once in a while? Nangutana lang ko, I'm not judging you. O kita sa atong mga friendly conversations, mutumaw bang topic mahitungod sa Ginoo? O murag kuli kay na kay mauwaw ta? Kay murag simang, out of topic, out of place ang paghisgot sa Ginoo. Gamay ra ka ng butanga, dili na dinagko, dili na ikamatay, pero inconvenient na, uncomfortable na ta. See, naapod ta sa modernong Caesarea Philippo. Unya ang Ginoo karon, gihagit ta, who do you say that I am? Nyaming ta, Lord, pwede among ihunghong nimo? No, say it aloud. I want everyone to know, unsay imong pagtan-aw nako. Kana mo'y hagit nato makaigsuunan. Manghinaot ta nga, tagaan unta ta sa kaisog ni Pedro, tagaan ta sa kinaadman nga gihatag sa Dios ngadto ni Pedro sa pagpadayag sa tong pagtuong Katoliko, ilabi na sa mga sitwasyon, sa mga dapit, sa mga kahigayunan nga nanginahanglan nga hisgutan mahitungod kang Kristo. Kana mo'y hagit alang kanato. Nya kung nakabantay mo, wala matagbo ang Ginoo sa first question, who do people say that I am? Kaya ang tubag, nakita man niya, kaluoy sa mga tao di ay nga, wala kay makasuhito nako. Ay lantanaw nako, kutob regulary, prophet. Usa ka magsasangyaw sa pulong sa Dios. Wa siya makontento ni ana. Pero in his heart, nakasabot siya. Okay lang. Kay layo mo ni mga tawhana God, wa man nako ni atiman na pag-ayo. Pero sa iyang mga tinunan nga iyang personally form according to the gospel values, he expected more. Mao to nangutana siya sa second level question. Difficult question this time. What about you? Who do you say that I am?
ug ang tubag ni Pedro nakahimo niya nga star student naingon tang punga. Husto ang iyang tubag. Ikaw mao si Kristo, ang anak sa Dios nga buhi. Makaigsunan ipadayag unta nato na kining maong kamatuoran sa unahuna, sa pulong ug sa buhat, ilabi na sa mga sitwasyon nga foreign ang Ginoo. That's the challenge. Kay ang atong pagkakristohanon dili man lang diha sa mga sayon nga sitwasyon. Ang atong pagkakristohanon masukod kung anaata sa kalisdanan ug naata sa mga sitwasyon nga ang pagkakristohanon becomes a liability.